Welcome back mga kasiknas. For today, may sakit na naman tayo. Kumakati na naman yung kamay natin. Pero dito lang tayo mamimingwit sa tambayan natin sa likod ng bahay. So ayan po yung bago nating tambayan. So inayos ko na yung dating sira-sirang kawayan. So nilagyan natin ulit ng bago. Inangat natin ng konti para mas mataas yung pagitan mula sa tubig. So lapit tayo dyan mamaya ng konti. So papakita ko lang yung nahuli natin kanina. So actually naglalaba pa tayo ngayon dito sa likod lang mismo ng bahay din na nakaharap sa mga rod natin. So at the same time para mabantayan din natin. At least dito lang sa bahay makapag-fishing na tayo para makagawa din tayo ng mga household chores natin. Mahirap na pag mapagalitan. Baka mamaya sa kangkungan natin pulutin yung mga gamit natin pamungit. At dahil hindi natin na caught on camera yung pagkagat niya at saka kung paano natin siya na-iland, picture na lang yung ipapakita natin siguro dito sa screen. Syempre alangan naman na bibilihin ko pa to para lang mailuto at maipakita at ma-share. Mamaya papakita natin kung paano natin to linisin, tsaka sa tingin ko magka-catch and cook tayo. Catch, clean and cook. So ito yung bago nating tambayan. So punta tayo doon. Eto, pinalitan na natin ng mga bagong kawayan. Meron tayong maliit na table dito para sa lalagyan na rin ng kape o di kaya hiwaan ng mga bait natin. Tsaka may basahan. Yung bait nga pala natin today is sliced shrimp. Kaya yung ginagawa natin is hinihiwa lang natin ito ng malilit. And then dito is nag-set up tayo ng mga rod holder natin. Gawa din siya sa kawayan at saka PVC pipe lang. So pinutol ko lang tsaka ikinabit dito. May tatlong rod tayo na naka-set up ngayon. So yung isa naka fish finder rig, yung dalawa is naka high low rig naman. So ito na yung bagong line natin na naspool natin sa mga reel natin. So Casking Super Power Braid, 25 pounds. Ayan, yung kulay ng tubig parang tsokolate. Pero I think kahit na muddy naman yung river o di kaya ganito yung kulay niya, walang pakialam doon yung catfish. Sa katunayan, yung ibang catfish nga mabubuhay din sa kanal eh. Di hamak na mas malinis to kaysa sa kanal. Ito lang tayo palagi sa spot natin sa likod ng bahay. So anytime pwede tayo mamingwit. Sa size ng nahuli nating catfish, meron akong nasa mind ko na menu mamaya para doon, kasi tama-tama lang yung size niya para sa menu na naisip natin. Isa ito sa mga pinakamahirap na menu na bagay sa catfish. So papakita natin yun mamaya. Di ko lang alam kung mapiperfecto yung menu na to, pero sadyang napakahirap nito eh. Pero I'll do my best na maipakita sa inyo mamaya. So balik tayo sa paglalaba muna. Tatapusin na natin yung paglalaba and then lilinisin natin yung catfish na nahuli natin. Ayun, katatapos na natin maglaba. So magluluto naman tayo ngayon. Ipiprepare natin yung catfish na nahuli natin. So pagkatapos maglaba, magluluto na naman.
So ganyan talaga yung buhay ng mga dakilang siga. So tara, tatanggalin natin gamit yung cutter ng shark. Linis natin siya gamit yung asin para matanggal yung slime na part niya. Saka matanggal na rin yung parang malansang amoy niya. Tapos ilalagyan natin siya ng slit dito. Slice tayo ng hindi ganong deep sa meat niya, hindi ganong masyadong deep sa meat niya. Purpose nito is para hindi mag-curl yung skin niya mamaya pag niluto natin. Tamang-tamang size lang. Anyway, para lang din naman sa akin to eh. Gagamit tayo ng kalamansi. So mamarinate muna natin siya sa kalamansi kahit na 30 minutes lang. So yung kalamansi is pinitas ko lang sa bakuran namin. So nalinis na natin yung catfish natin. So next natin na gagawin is maghahanap tayo ng kawayan. Eto, may nakuha tayo. Perfect na rin yung haba nito para sa gagawin natin. Eto na. Ito na yung stick natin. So nilagyan natin na ito ng pointed na dulo. So tama-tama lang yung haba nito tsaka yung laki nito para dun sa isda. Yung prepare ko lang yung uling. So ito yon, isa sa mga pinakamahirap na menu na nagawa ko. So for catch and cook natin ngayon ng catfish, tadan! Inihaw na catfish. So huwag kalimutang mag-comment, like, share, and subscribe dito sa channel natin. Hanggang sa susunod na video mga kasiknes. Peace out. So welcome back mga kasiknes. Today mag-fishing lang tayo at the comfort of our backyard. So hindi na kailangan nating umalis ng malayo, hindi natin kailangang magbihis, hindi natin kailangan magbitbit ng maraming gears. So dito lang tayo mismo sa backyard natin. So today is Good Friday. God is good all the time. Alagaan natin yung mga yamang tubig natin.
para in the future meron pang mahuli yung mga anak natin o yung mga nakababatang generation natin. Indeed, it is a good Friday kasi kanina nakahuli tayo ng stingray. So sayang nga lang kasi hindi pa tayo nakapag-set up ng camera kanina nung nahuli natin yung stingray. Tama-tama nagre-rebate ako noon sa isang rod tsaka kumagat yung stingray. So mabuti na lang kasi andito tayo mismo sa spot natin nung kumagat yung stingray kaya na i-landing natin. So for this papakita ko lang yung nahuli nating stingray and then papakita ko lang siguro yung paano ito linisin kasi wala pa tayong time na magluto ngayon, mag catch and cook. So siguro ano na lang to, catch and clean na lang. At saka ipapakita ko na rin yung setup ko. Meron tayong tatlong rod na naka-set up. So gumawa tayo ng DIY na rod holder din. And then meron tayo dito ginawa na mini landing. So medyo sira-sira na rin kasi hindi natin na-maintain ng maayos. Tsaka matagal na rin to kaya medyo sira na yung mga kawayan. And then kung makikita nyo dito rin tayo nagka-crabbing. So meron tayong crab pot dyan. So ito na po yung stingray natin. Kikisin na natin ng asin yung kabilang side para matanggal yung malangsa. Siguro ulitin natin yung ng maraming beses para matagal talaga yung lansa ng stingray natin. So tinanggal ko na yung buntot saka binilad sa araw para may remembrance din tayo. Ikisin lang natin to kasi wala tayong time magluto ngayon. Ng asin, tugasan ng tubig, hanggang sa mabawasan yung malansan yung amoy at saka mawala yung dulas sa outer skin nya. O ulit lagyan ng asin. Yung kailangan natin tingnan sa stingray lang naman is yung tinik sa buntot na part na. Pag natanggal mo yun is safe na. Tapos pagkatapos mamaya i-slice, i-save din natin ang asin yung laman para mas matanggal pa yung malansan ng ngayon kung makikita nyo hindi na siya masyadong madulas. Yan. Bawang, pwede ba? Dito lang sa butter.
bata, kasi matulog ang bata na. Ang bata ako. Kaya ito namin ikog ng pulo. Kado galing naman ito kasi mo yung suga. Lagi pag yan, so pag ganda na tayong magluto, ikakat na natin sa bite size to. But for now, ilalagay natin siya sa sealed na container, tapos ilalagay lang muna sa freezer. Tapos saka natin lulutuin pag may time na tayo. Yan. Alright, done cleaning. So ito po yung setup ko na gamit ko palagi. Mostly sa lahat ng rod and reel na setup ko is identical lang din naman. So except na lang kung target natin is malalaking species. So for the rod meron tayong ugly stick na GX2. And then for the reel meron tayong Shimano Shena na 4000 FE. So spooled with 20 pounds Casking Superpower na braid. And then for the leader po natin is 15 pounds na monoline. So mostly ito yung setup na gamit ko. Kasi sa experience ko and for my opinion na rin, dapat mas malaki yung rate ng mainline natin compare sa leader natin. Kasi mostly pag nasnag tayo and then punersa natin, so may tendency na hindi mapuputol agad yung line. So yung karaniwang ginagawa is kinakat na lang nila yung braided line, which is sayang naman. Mas malaki yung rate ng main line kaysa sa leader line. In case na masnag tayo, so leader line natin yung mapuputol, hindi yung main line natin. So pag pinersa natin, may tendency na leader line lang natin yung mapuputol at hindi yung main line natin. So yun yung purpose nun. Sa iba naman kasi may nakita ako na mas malaki yung rate ng leader line nila compare sa main line nila. Hindi ko rin masasabi na hindi effective yun kasi never pa ako nag-set up na ganun. And then isang tip na din pala, kapag naglalagay tayo ng bait sa hook, so siguraduhin natin na naka-expose yung pointed tip ng hook natin para mas ma-increase natin yung hook up rate ng isda. So mas malaking chance na ma-hook natin yung kung may kakagat sa pain natin. Huwag kalimutang mag-comment, like, share, and subscribe dito sa channel natin. See you on the next video. Maraming salamat. Welcome back
mga kaibigan, lately parang may mga nahuli tayong mga crab. So kaya ko naisipan gumawa ng isang crab trap na gawa sa steel screen. So papakita ko po. So may camera tayo na nakaset up para ipakita kung paano gumawa, at hopefully sana maganda yung kalalabasan.
ito na po yung finished product natin. So may nilagay na tayong pain, chicken tsaka isda sa loob. So meron tayong ginawang, ito yung magiging daanan nya. So nilagyan na natin ng tali tsaka pampapigat. So ready na para subukan natin kung may mahuhuli tayo. No. Good morning po. Ayan, after one day na nilagay natin sa may sapa, may nahuli nga po tayo. Ayan, success po yung ginawa nating trap para sa crab. Ayan, nakikita rin po, may huli po tayo after 24 hours na nasa tubig. Ayan. So yung kukunin lang po natin ito, ayusin yung pain tsaka pwede rin tayo mag-rebait siguro, ayusin yung lalagyan ng pain, yung bait bag, tsaka balik ulit sa tubig. Ayan, success po yung ginawa nating crab trap, DIY crab trap. Welcome back mga kasiknes. Today, fishing na tayo ulit dito sa likod ng bahay natin. So yung tubig dahil umuulan, so medyo muddy pa rin siya. Kulay tsokolate. O hopefully may makuha tayo crab, snapper o catfish. Umuulan, kailangan natin sumilong. So iwanan na lang natin yung mga rod natin dito. Safe naman to sa mga rod holder natin. And cross finger tayo kung may mahuhuli tayo ngayon. Woo! Nice catch mga kasiknes. May ulit tayo ngayon crab. Eto, buti na lang may ginawa tayong sibot para matulungan tayong makaland ng malalaki ang isda o crab. Kaya ayan, nabinyagan, may nahuli tayong crab.
So keeper, lalaki, nice. So okay na okay sa first catch natin today. Ayan. So kitang kita, walang daya, lalaki, size okay na rin, keeper size na rin. Ayan. Parang kasi laki na ng kamay ko. Papain pa rin natin ngayon, as usual, shrimp. Umuulan na, so kailangan natin sumilong. Ano sa tingin nyo mga kasiknes? Mud crab, catch and cook? Pwede. Simpleng menu lang. Ordinary na luto lang sa mud crab. Handa na natin yung uling tsaka yung kalan. Dito tayo magluluto sa labas lang ng bahay. So andito yung crab natin. Dito tayo magluluto kasi naglalaba din tayo dito. Dahil team bahay tayo kapag wala tayong trabaho. So dito lang tayo sa bahay. I-dispatch natin at lilinisin tong crab natin. Hawak-hawak na natin yung crab natin. Lilinisin natin siya. Ayaw kong lutuin siya ng buhay eh. So kailangan muna natin siyang i-dispatch. Sa mga ayaw makita kung paano ito patayin, so skip nyo na lang yung video. Tutusukin natin siya dito sa bandang gitna. So dito daw located yung puso niya eh. Hugasan muna natin siya ng maayos para matanggal yung mga dumi sa katawan niya. Maraming salamat sa biyaya na binibigay ng mga yamang tubig natin. Maraming salamat sa pagkain. Lagyan natin ng konting tubig, yung tamang-tama lang hanggang sa maluto siya. Then lagyan natin siya ng konting asin. Buboil lang natin siya ng mga around 10 minutes to 15 minutes hanggang sa ma-evaporate lahat ng tubig at yung laman niya is hindi mag-stick sa mga shell niya. Yan, nilagay natin siya sa kalan na may apoy. So lalagyan natin siya ng takip para kahit paano is may tutulong sa pag-steam ng buong katawan niya. For the meantime, maglalaba muna tayo. Yung hook nga pala na gamit natin ngayon is itong Pioneer Big Octopus number 05 hook na nabili natin ng 50 pesos sa Anglers Haven. So kay Manong Ronnie, maraming salamat sa discount. Ayun, sa tingin ko wala ng tubig. So yan, ito yung crab natin. Pero isasalang pa natin siya sa apoy ng mga konting minuto pa para matanggal talaga lahat ng tubig sa katawan niya. Bango ng amoy. Ito na po yung mud crab natin. Pero hindi po natin ito kakainin kasi bibigay natin ito sa tita ko na na-miss niya na daw kumain ng mud crab. Pupunta tayo ngayon sa bahay ng tita ko. Tapos na natin maglaba. Punta tayo doon para ibigay yung nag-iisang mud crab na nahuli natin. Dahil nung last time na nag-post ako sa Facebook, so hinihingi siya ng mud crab kasi matagal na daw na hindi siya nakakain ito. So as of this moment, so isa pa lang yung nahuli natin. Sana madagdagan. So ibibigay natin to sa tita ko na na-miss niya na daw kumain ng mud crab. Bagong huli, fresh na fresh, bagong luto. So ibigay natin yung mud crab sa kanya. Okay lang na wala tayo muna ngayon kasi parati naman tayo may huling mud crab. So ayun,
Huwag kalimutang mag-comment, like, share, subscribe sa channel natin. Hanggang sa muli mga kasiknes. Peace out. For today, nakagala tayo. Nakatakas tayo ng bahay. So, wala muna tayo doon sa spot natin sa tambayan, sa likod ng bahay. So, andito tayo ngayon sa surf. Mukhang rough yung surf. Pero okay nga. Clear, medyo clear naman yung tubig. So, may dalawa tayong rod ngayon. So, sige, abang-abang lang tayo dito. Baka makachamba tayo ngayon dito sa surf. Right. First fish of the day. Granter. Lunok na yung hook. Makukuha ka natin. Pang ano to? Pwede nang pang prito. Gates plastic. Malakas yung hangin eh. Ayun. Find today shrimp. Yan yung tsura ng surf ngayon. Dito lang tayo nag-cast nun eh. Yan. So far, nagpo-produce pa naman yung spot na to. So, mukhang di natin kailangan mag-cast ng malayo. Masyadong malapit naman. Stay po tayo dito ng mga konting time pa. Medyo rough dito yung yung surf. Kaya lilipat tayo doon mamaya sa hindi masyadong rough part. Mukhang mas okay doon eh. Tingnan natin kapag hindi na naging produce yung spot na to. Uli pa tayo ng konti dito sa mas mahinahon na surf.
Lakas ng ano, malakas yung current ng tubig. Kapag maliliit na bite hindi mo masyadong mararamdaman. Ayun. Ito. So may tinik to. Pero di tayo kumakain ng hito eh. So subukan natin ibigay doon mamaya sa kay Manong na namimingwit din kung gusto niya. Or pwede din nating iuwi ito at gawin na lang bait. So natanggal siya ng kusa sa hook. Pwede natin gawing bait yan sa crab trap natin. Mukhang maganda yung spot doon. Subukan natin lumipat. Ayan, pagka ganyan kaliit yung kumagat, hindi mo na mararamdaman minsan. So magkikip lang tayo ngayon for the sake na may bait tayo para sa crab trap natin. Yun, pasuos. Third fish of the day natin. So masarap din itong iprito. Lagay natin sa plastic, baka yung tubig umakyat naman, tsaka patangay sa agos. So far maganda yung spot na to ah. Kaya dito tayo sa hindi masyadong rough yung surf muna. Tatlo ron. Ito usos ka bugaong. Tayo sari. Ay ikaw, hindi ko sulog. Hindi gagawa ko hindi sulog. Malakas pa rin yung current.
tangay-tangay pa rin yung pabigat natin. So another whiting. Nice, nagpo-produce yung spot na to. So ito yung mga magandang targetin dito eh. Maganda to, sarap to iprito. Sige, magka-catch and cook tayo mamaya. Sige, luluto natin ito mamaya. So, catch and cook tayo ngayon. So far, maganda yung produce ng surf fishing natin. So kapag ganitong maganda yung bite sa dalawang rod na bit-bit natin, pag ganitong busy yung bite, dalawang rod yung bit-bit natin, mukhang pinagpapawisan na tayo sa kakasunod. So far sa spot na to, mga ilang minutes pa lang tayo pero nakapag-produce na tayo ng 3. Tingin ko dito tayo mga 10 minutes pa lang. So okay na rin. Okay na din para sa akin. So nahuli ko naman yung mga target species ko. Granter, bugaong, tsaka whiting, asuos. Yung isang line, hindi ko na alam kung saan ito patungo. Malayo na ng tinangay ng current ng tubig. Ayun na. Malakas pa rin yung current. So kung yung isang rod natin dito natin nakast, pero ngayon dito na. So sayang nga lang di tayo nakapagbitbit ng mas heavier na sinker. Sige lang, nagmamadali tayo kanina eh. So lesson learned. Mas maganda sana to kung mas heavier na sinker yung gamit natin. So may mga frying fish na tayo. Pwede nang pang prito.
So far, ito yung mga target na species natin dito sa surf. So mas prefer ko yung whiting tsaka granter kaysa sa catfish, tsaka mas prefer ko yung whiting tsaka granter kaysa sa catfish. So pero kapag nag-fishing naman tayo, kahit na basta bigay ng dagat, so kailangan natin. So kapag nag-fishing naman tayo, kahit na basta bigay ng dagat, kailangan natin so far meron tayong granter, hito, tsaka whiting. Siyempre, yung basura natin is uuwi din natin. Lagay natin dito kasama sa isda natin. So, clean as you go. Sulitin natin, mukhang uulan eh. So, konting minuto pa. Ayun. May huli. Ito butete. Laking butete. Damage yung line natin pero okay lang yan. Yung kailangan lang natin is mailabas natin yung hook. Ay, so putol yung hook natin. May konting oras pa tayo. Magre-retire lang tayo ng hook. Mabilisan lang. Mabilisang retire lang ng hook. So, improve clinch knot lang.
setup ko ano lang, medium. Ugly stick na GX2 tsaka Shena, Shimano Shena. May 20 pound na braid, casting na 20 pound braid. Tingnan natin, malakas yung hangin. Medyo ano lang ito, hindi masyadong malakas kung kumagat, pero kaya kailangan na-feel mo talaga yung line mo. May dalawang huli na ako pero hindi masyadong kalakihan. Medyo mangangalay lang sa kamay kasi yung isdang target namin, pag hindi mo naabutan na kumakagat, mahirap hulihin. So kailangan mo talagang hawakan. Kaya medium lang yung setup para masyadong mabigat sa kamay. Berubah lang. Berubah lang ito. Oh. Yan. Yan yung target namin na isda. Yan. Kung may mahuhuli pa, dito muna tayo. Yun, lumipat kami. Mukhang may nadali. Tingnan natin. Lumipat kami, panibagong pwesto. Ayun, nakahuli. Medyo maliit, pero hindi pa rin nahuli sa video. Naka-off yung camera eh. Ayan, sana tuloy-tuloy na. Sana tuloy-tuloy na to. Hindi nakuha. Mabilis tong isdang to. Ulit. Kailangan nito mabilis ka rin. Lumipat kami. 50 meters sa pinanggalingan natin. Yun yung style doon kapag konti na yung kumakagat, lumilipat kami. Sana may makuha para mahuli naman sa video. Hindi ulit na hindi na meron yung pain. Pain natin slice shrimp tsaka isda. Patuloy po yung huli ng mga kasama ko. Kung makikita nyo, ayan.
tayo lang yung walang uli. Ayan ulit, di nauli ng kamera. Kung off yung camera, nahuli. Perfect yung hook set. Umuwi naman agad kami kasi may mahalaga pa akong tungkulin sa ospital na dapat balikan. So nakaabot din ata ng mahigit kumulang ng 4 na kilo yung huli namin lahat kanina. So 5 lang yung naiuwi ko. At lagaan po natin yung yung yaman dagat natin tsaka yung yamang tubig natin. Hindi madali yung buhay ng isang mangingisda. Kaya lagaan po natin ito ng mabuti para may food source tayo na mapagkukunan in case na gaya nito, naka-quarantine, naka-lockdown. So konting pain lang, may mauulam ka na. So, sige, hanggang sa muli, kita-kits tayo. Bike to work muna. Salamat.